church sa atin. So doon na develop yung tinatawag natin church culture. Doon sa mga methodologies and priorities na tinututukan. Diba? Kaya siguro kung kunyari kayo, umanan na ng CSD, tapos pumunta kayo sa ibang church, makapag-worship, diba? Diba? Kasi more than parang line-up lang, ang gusto natin presence. Diba? Kunyari sa ibang church, parang walang altar call. Kasi CSD, parang altar call. Because it's our church culture. Okay? That's how we do things in this church. Kaya nga prayer ko, maging unit, like kunyari sa Sunday service o sa mga event, dapat dun sa pinakamaliliit na part din ng church, which is the connect group, mangyayari din ito. Okay, so whether in a big setting or in a small setting, di ba yung katawan natin, kahit yung pinakamaliliit na cell mo is the same DNA. Di ba? Kumuha ka sa buhok, kumuha ka sa liver, it's the same DNA. Di ba? So dapat tayo ganun. Ang praise and worship team, pareho ng DNA sa kids ministry. Diba kahit parang ang layo ng worship at kids we have the same DNA, right? So yan din-develop natin. So, yung unang gusto ko lang i-share para sa mag-develop talaga natin yung culture ng revival yung culture of testimony. Dapat ma-develop natin yung lagi tayo may papa-testimony kung may mga breakthroughs, may mga healing. Kaya dito, kung sino mo yung mga MC natin, dapat aware tayo. Okay? At yung mga pastor natin, dapat aware tayo na kunyari, mayroong isang karanasan na worthy testimony. Di ba? Pwede natin i-sabihin sa MC para every Sunday or sa sermon, may nagawa ko yung testimony tayo. Ayun. Di ba? So, imagine we do testimony time in a church setting, Sunday worship, pero sa cell group, sa connect group, ginagawa rin. Ito yung sinasabi kong DNA. Whether malaki or maliit, it's the same. Kahapon, nung pagkatapos nung unang CG ko, kami yung Mark, MJ, one-on-one kami. Kahapon, di ba? Kasi wala yung dalawa eh. May sakit si Warren, tapos si DJ, nasa probinsya. So, pagkatapos ng CG namin, naisip ako CG, yung kuya ni Linky. No? Natutuwa ako sa kuya ni Linky. Uy, kabrad yun. Kabrad yun. Kabrad yun. Meron ako dito kabrad nila. Makaraning man. Okay? Natutuwa ako kasi, ano pala, initial meeting lang kami. Yung initial meeting namin actually is getting to know lang. Nag-getting to know, tapos in-introduce ko lang yung mga books na yung ganyan. Nakakatuwa kahapon, so before we started, yung official first lesson, yung testimony siya na, alam mo parang yung prophetic na, dinigyan ni Lord sa lipa, sa kanilang office, work doon. Tapos, siya pala, yung isang office mate niya doon, nag-pray na, saan talaga may dumating at may challenge na siya. So, nandun siya, share ka naman, tapos iyak daw na iyak. Yung kanyang supervisor mo nila. So, natuwa siya kasi talagang, sabi niya, kaya yung ang biyahe pastor. Yung, hindi ko lang nasabi na mag-testimony kasi makinig talaga yung testimony dito sa harap eh. Di ba? Pero yung mga ganon, sa cell group, yung testimony time, ako nag-bless, di ba? Bago ito, tapos ganon na yung nangyayari. Di ba? Hindi ko pa nga actually dinaanan ko lang yung sure ka na ba? Sabi, masahin natin sabay. Ina-apply na agad. Okay? Tapos si Dayan, yung nag-apply mo sa akin, na yung auntie mo, katita mo, di ba? Nang biglang din Lord. So let's develop a culture of testimony sa church. Kung kayo may magandang ginawa si Lord through you or in you, kung baga huwag po kayo mahiya na ikwento sa inyong cell group. Ang cell group? Connect group! Kahapon kami ni Ate ni RG. Kasi ang dami na namin tinawag eh. Okay? Connect group. Pwede nyo i-share sa inyong connect group yung mga ninyo. Kasi ganito po, nag-glorify si Lord to our testimony. Diba? Minsan kasi may mga mindset tayo na hindi, para pag-share ko, para pagpamayabang mo ng ito eh. Huwag ka mag-isip ng gano'n. Diba, whenever you share your testimony, it's to glorify God. Okay?
So, ayun. So, develop natin yung culture of testimony. Actually, sabi ka sa Bethel, hindi ko naman alam kung totoo ito. Kasi, nire-research ko naman sa etymology niya, sa Greek, hindi naman lumalabas eh. Ang meaning daw ng testimony is, do it again. Pero hinahanap ko sa Hebrew at sa Greek, wala namang ganong meaning. Hindi ko alam kung saan nila hinugot yung ganong meaning. That to testify is to do it again. Pero yun, totoo naman. When you testify about something at na-activate yung faith sa hearers, pwede siyang ma-replicate. Okay? Pero hindi siya etymological. Pero may power ang testimony na maulit sa mga taong nakakarinig. Okay? So, mga CG leaders, yung CG leaders dito, testimony kayo sa mga CG ninyo? Sharing time. Diba? That's good. Okay? At kung meron, kunyari, CG leader kayo, tapos kinuhin nyo talagang worthy na testimony na i-share pang Sunday, you can approach the MC para pagdating Sunday, i-share. Ano yung mga nag-journal, as in every Sunday, may testimony time sila. So, ginawa na nilang routine, regular part ng kanilang worship service. Yun nga lang, pag sila ng testimony, talagang direct to the point at mabilis. Okay? Kaya naman tayo dito sa LP, medyo na-trauma tayo kasi may mga parang testimony, alam buhay. Diba, pinanganak ko ako, sumpi. Akala ko, akala ng magulang ko, hindi ako, yung testimony mo yung recent testimony. Eh, meron niya akong friend, si Pastor Miguel K. Iba dito, kilala niyo si Pastor Miguel, di ba? Meron siyang rule na ang testimony niya dapat fresh. Hindi siya nagpapatestimony na parang more than 1 month old. Sa kanya, kung kunyari magka-testimony ka doon sa kanilang gathering, same part yan tayo, pero kung ina-apply ko yun, dapat yung testimony mo, fresh na within 1 month na siya. Okay? Kunyari, so ganyan, after maka-experience ng healing, biglang gold dust naman. Diba? Kaya nga nag-message siya eh. So, gano'n. Mga CG leaders, especially please, kung na-bless, kayo mismo na-bless doon sa testimony ng CG ninyo, ng CG ninyo, eh malamang pag sinili niya na Sunday service, na-bless ninyo. Tayong lahat. Amen mo ba? Kasi baka hindi natin alam eh, yung testimony ninyo, yung pala yung kailangan ng mga tumaatin. Okay? So, yun yung una, culture of testimony. Let's develop it within the cell group that sa mga meetings natin and sa Sunday service. Okay? So, yung mga MCs, usually yung mga MCs, si Mark, kasi doon, tanong-tanong kayo, baka may mga kilala kayo, di ba, kunyari, na-professor mo, tumbok na tumbok. Di ba? Kunyari, si MJ, yung testimony ka, di ba? Na yung time, sabi ko kayo ng tuloy-tuloy. Ang isang, hindi niya maalala yung exact day, pero ang isang sinabi mo, na nag-cause sa kanya para magtuloy-tuloy, yung parang prophetic word ni Bon. Di ba? Parang kinausap ka ni Bon, nagulat ka, parang dito na siya ganun ka-close, tapos kitapitan ka. So yun, prophetic. Di ba? Ano si Bon? Umi-score! 1 point! Di ba? So ibig sabihin ng gano'n na parang, wow, ibig sabihin, na-develop na natin sa church yung culture of yung prophetic culture. Di ba? So, ayun. Nag-bless ako doon sa, ano niya, hindi ko lang siya nasabihan na testimony namin sa harap. Pero at least share ko. Ayan ba? Share ko, okay? So, ayun. Culture of testimony. Pangalawa, ito lang nakikita ko sa mga churches na talagang nasa rival-rival is culture of generosity. Okay? Hindi lang po ito generosity na pag nandiyan yung box, bibili ka, diba? Even sa mga connect group natin, we can practice that. Ako natutuwa, ewan ko, yung kapal na inala ko, si BM nag-ano ka, sa cafe kayo nag-ano eh. Nag-CCG, ha? Okay? Kaya, sagot mo yung mga, ayun. Yun yung sinasabi ko. Diba, nasa ministry, pati mo sa kunamay eh. At yun, wala naman nag-require sa kanya, di ba, yung naman ako nagpapala, dapat kayo mga CG leader, libre nyo ng iced tea, o ng iced coffee, yung ano nyo. Kailangan lang niya, makayit yun, wala pang mga source of income, siya may business, so siya yung may generosity. Dapat po ba natin, as church leaders, as church workers, tayo ang dapat maging unang-unang kakitaan ng generosity dito sa church. Dapat po ba natin,
Hindi po pwede na workers tayo, CG leaders tayo, tapos stingy. Hindi po pwede yun. Sabi ka, di ba, give, it shall come back to you. And then, na-expect kung bumalik sa'yo, wala ka namang binibigay. Tama ba? Kasi ang hirap kung magiging leaders tayo, tapos we're training them, mag-tithes ka, mag-offering ka, sometimes give till it hurts kung kinakailangan, pero pag ikaw nakikita, hindi ka naman nagbibigay. Diba? Si Ate May, madalas sinasabi niya ako, Labs, pwede naman mag-give online. Kasi di ba nakapost naman yung bank details, yung Gcash, diba? Pero ako lang personally ay opt na magbigay sa harap. Kasi gusto kong makita ng mga tao sa church na kahit ang pastor, nagbibigay. Hindi ko kayo pwede sabihin magbibigay tapos ako hindi. Diba? Actually si Bill Johnson, nung nandun ako sa ospital, meron akong narinig na sermon niya. Ang ganda eh. Actually, nakalimutan ko sa sobrang ganda. Sobrang ganda nakalimutan ko yun. Hindi, meron siya binigay ng 3 reason ng pagbibigay. Sabi niya, unang reason ng pagbibigay, may need. Di ba tayo lahat nagbibigay because there's a need. Another reason na magbibigay ka because it's a command. Di ba? May command to give eh. So it's a command. Pangalawa, it's ano sabi ko? May need. Di ba? Kaya yung aircon natin, lifestyle, gano'n na. Ito sabi na yung pangatlo, na reason ng pagbibigay, ito yung sabi ko, hindi ginagawa ng iba, nagbibigay ka sa isang tao kahit walang need, kasi you are following the anointing in that person. Good soil siya eh. Alam mo, good soil itong tao na ito, nag-i-invest ka sa buhay niya. Amen. Tama po ba natin? Amen. Madalas we operate in those first 2 categories. I give because there's a need. Pangalawa, I give because it's a command. Pero yung kunyari, wala namang need. Pero I will give to you because I honor you. Yun ang mahirap gawin. Nakakuha natin, kasi minsan iisipin natin, hindi ko, wala naman siya problema, ba't ako magbibigay sa kanya? Pero sabi ko, grabe naman po teaching na to. Grabe. Na-realize ng Bethel na bawat isa sa atin, kung good soil. Ikaw ang katabi mo, good soil yan. Good soil yan. Kung CG leaders kayo, yung dinidisciple ninyo, good soil yan. Amen. You are investing in them kasi in the future leaders yan. Amen. Hindi natin alam, baka in the future meron pa dyan mag-pastor. Amen. Di ba? So kung nag-i-invest ka sa tao na yan, you are investing in good soil. Nakukuha natin? Kaya dumating yung time, ito, totoo ito ha. Alam ko ni Ate May, nung nagpapasimula yung church natin, wala pa na tayo sa Carmax, nandun pa sa'yo, pinatast yung tawag ng Huevos. Sino nandun sa Huevos dati? Ayun. Sino nandun ka na? Wala ka pa na sa Huevos dati? Wala natin eh. Sino yung tinatawag yung pizza church? Kasi talaga yung configuration yung parang pizza. Kaya ang hirap i-question ng mga gamit, pinagilala. Yung offering ng church, pinaka-post every month for rental. Hindi, ito, pero wala na yun kasi matagal ang tapos. Kami ni Ate nila bumubulo ng rental ng church. Good soil eh. Di ba? Although kaya namin pinupuluan kasi may need. Pero at the same time, syempre good soil ito. Okay? So yun po, ang pangalawa is the culture of generosity. Look at na yung widow nung time of famine and drought. Diba? Ano sabi ni Elijah? Actually, si Elijah kapal books. Diba? Sabi nga nung widow, sinabi na nga luluto ko na lang ito, gagawa na lang ako ng ungguling kakainin namin, tapos mamamatay na kami. Nag-insist pa rin siya. Diba? Hindi, gawa mo ka tinapay. Pakainin mo ako. Okay? Although may need, pero nandun din at the same time, man of God. Okay? So, nag-invest siya, hindi nag-run out yung flour at yung kanya. Okay? So, culture of generosity. Nakwento ko na kasi yung isang church mate natin sa CSB Main. Every January, yung unang service ng bagong taon, ini-empty niya lahat ng bank account niya at nililibay niya sa church.
Ilang taon na niyang practice yun. At hanggang ngayon, isa pa rin siya sa pinakamayayamang miyembro ng CSB. Siya yung nag-money miracle ng 7 digits. Wow! Hindi na namin sa kasal. Wow! Grabe. Pag miracle money ka, million. 7 million, kaya na mistaken. Miracle money. Hindi na miracle money na. Pagkano? Hindi ko na ikaw yan. Okay lang ako. 20 pesos. Pero miracle pa rin yun. Eh, siguro. 100 pesos. Sino pala kang miracle money dito? Magkano sa'yo? 1K. Okay, hati tayo. Ikaw ma? 1,000. Diba? 7 million. 7 million miracle money. Diba? Sana ka kung pwede natin isama itong lalaki or ito yung mga bagay na hindi mo pwede mong i-enhance pas i-part naman. Kasi may ginawa siya eh. May ginawa siya eh. By faith, in-empty niya yung bank account niya. Yun yung problema minsan sa revival, lahat gusto natin shortcut. Finance mo pala ko, part mo yan. Hindi, kaya mo bang i-empty ang bank account mo? Kaya mo bang gawin yan taon-taon? At ibigay every first Sunday ng New Year? Hindi. You don't expect impartation. Hindi lahat nakukuha sa impartation. Tama ba? So, culture of generosity. Marami sa atin, lalo na young group, yung mga sinisell group ninyo, may nag-group ninyo, sell group na rin, pareho naman yun. Naintindihan nyo naman. Yung sinisidyo ninyo, mga youth, sino dito ang hinahandle mo ay kabataan? Kaya mo silang i-bless? Diba? Siguro naman kakayanin natin. Alam ko, ginagawa natin yung yan doon eh. Yung mga kabataan na pinapakain mo, magpupunta siya ng Pangasinan, sarili mo siguro, hindi ka manghingi ng budget sa church eh. Diba? Yung pinapanggas niya, pagdating doon, nakakasin doon, para lang makapag-minister. Okay? So lahat yun ay good soil. Okay? So alin mo lang, mag-host na lang kayo kung gusto ninyo. Culture of testimony. Pangalawa is culture of generosity. Ayan. Pangatlo, culture of miracles. I pray na hindi lang kunyari glory encounter or spiritual warfare conference or Sunday service ng pangkalakihan, even doon sa pinakamaliit na unit ng church natin, yung mga connect group, nangyayari yan. Amen? Kaya nga dito, ang instruction sa amin dati nito sa Hiram, dapat sa mga connect group natin, isang member ka ng connect group na may sakit. Diba? Let the connect group start practicing giving. Diba? Pwede natin i-practice doon yung prophetic. Diba? Sige, mag-prophesy tayo. Pray for one another. O yung sinasabi ni Lord sa'yo, para dyan, dapat ma-develop natin yung culture of miracles. Alam naman natin, ito yung isa sa pinagkaiba ng CSB sa ibang church. Right? Mga ibang church, lumalaki because nag-receive sila sa discipleship. That's good. Yung ibang church, magaling sa ilalim evangelism. Diba? Ang CSB po ay nakikilala sa Mother of God because of miracle signs and wonders. Yan ang DNA natin. Kung nakikwento ko pa sa inyo last time, huling workers meeting natin, you know PCEC. Diba? Philippine Council of Evangelical Churches. Ang parang revival arm na yun ng PCEC is yung River of God. Kung narinig niyo yung ROG. Yes. Diba? Sa Galilea, kaya Bishop Tito Sanchez. Ayan. Sila Bishop Tito Sanchez, sila yung nag-conduct ng pinatawag na Activate Conference. Ayan. Sa Activate Conference, may healing, may deliverance, may prophetic. Ayan. So sila yung ROG.
Pero yung pinakayad ng PCEC, si Bishop Noel Pantoja, kinausap si PH. Tapos sabi, kailan ko ba tatanggapin yung alok namin to be a part of PCEC? Kasi last year pa lang, or 2 years ago, inaano pa siya na maging bishop ng PCEC. Kaya lang, sabi ko sa mga sa isip niya, pwede naman ako mag-serve kay Lord without the title. Kaya hindi ako po maging bishop, pwede naman eh. So, nireject niya yung offer na maging bishop sa PCEC. Recently, nakita rin siya ni Bishop Noel, tapos sabi niya, alam mo, Pastor Ivan, kailangan mo na maging part ng PCEC. Kasi ito lang, yung nagmamanifest sa Church So Blessed, yan ang kulang sa amin. Imagine, may ROG na, may activate na, so may prophetic na, may healing na, may deliverance na. Pero, walang signs and wonders. Hindi ko nag-signs and wonders din naman sila eh. Pero kasi sa CSP, common ito. Weight increase, weight loss. Di ba? Yung, nakwento ko ba sa inyo, yung cup, nag-flex ako, tapos yung ipin ng higat, tumayo. Di ba? Si Lindy, nung isang player meeting natin, tumaktan. Si Bon, yung testimony dati ni Bon, yung lola mo ba yun, yung may open wound. May sugat-sugat. Tapos dinala niya sa hospital. Tapos yung lola niya, parang, ewan ko, vision o dream. Na parang lumapit si Jesus, sinalikan yung open wound. Imagine, open wound yun ha. Yung sugat, lola ba? Hindi, lola ba siya? Lola niya, may bed sore sa buong likod. Natuyo. Parang nagkaroon siya ng vision na hinahalikan ni Jesus, di ba? Hinahalikan ni Jesus yung sugat. Natuyo yung sugat. It's not a simple healing miracle. Healing testimony. It's a miracle. Pero nangyayari yun. Si Louie, nagigitara, biglang nagkaroon ng silver and oil. Hindi na silver eh. Black sandwich. Di ba? Ang dami. So, ang ano natin, Lord, balik mo. Ibalik mo at ngayon, Lord, greater than before. We pray greater than before. Kaya ako naniniwala, one time, may kung sino na sa inyo worship leader, sa sobrang hindi mo ano yung pag dila ito, may book. Ano ko di ba? Hindi ako nawawala ng pag-asa. Para sa atin yung magkakrush ulit sa akin. Di ba? Uy, by the way, yung mga nag-happy anniversary sa amin, boyfriend, girlfriend yun. 30 years na kami yung sinadot ko siya. Okay? 1995. Ang wedding anniversary namin, December. Sa December, 25 naman kami. Yun, ano 25? Silver, so sa December yun. Okay? So, kayo ba nag-hunger pa for signs and wonders? Kasi baka naman, Pastor, okay mo? Focus na lang tayo ng parang mo. Hindi mo pwede sabay. Hindi mo naman eh. Diba? So, ayun. Pangalawa is the culture of miracles. Especially if you are a ministry head and a pastor and a CG leader, okay, dapat sa'yo ikaw yung nagpapacilitate para mahasa, ma-activate yung culture of miracles within the church. Okay? Naalala ko sila ba yun? Parang nagpa-activate ng miracle money. Diba? Sige, taas mo ang wallet ninyo. O, buksan ninyo. Walang mabas. Mabas resibo. Makautang. Okay? Pero eventually, by faith, mangyayari dito sa church. In a big scale. Nangyayari yan ngayon, sporadic. Pero ang prayer ko that it would happen again in a bigger scale. Sino sa inyo dito nakarinig na ng angel voices kapag worship? Diba? O, dami na. Sino dito nakaamoy ng pabangong fragrance during worship? Yung alam mong supernatural, hindi yung pabango ng katabi mo. Diba? Eh, ito pa kasi nasabi ko. Hindi na kailangan kung ikaw ang isang CG leader or ministry head, make your people aware that there's such a thing. Kasi baka hindi aware yung CG mo na may ganun pala. May height increase, may weight loss, di ba? May gold dust, may, ano ba tawag dito? May, kung ano ba? Make them aware. Alam mo, dito sa CSB, talagang naniniwala
naniniwala tayo na pag pumilis si Lord, walang imposible. Kailangan i-instill nito yung awareness doon sa mga taong hawak-hawak nito. Kasi pag may awareness, magkakaroon ng expectation. Pag walang awareness, walang expectation. Pero pag binigay mo sa kanila yung awareness na yun, magkakaroon sila ngayon ng expectation every time you gather, every time you meet inside the church. Okay? So, culture of miracles. Bakit ko naisip ito? Kasi recently may dalawang nag-message sa akin kung paano pabulaanan yung mga nagsasabi wala ng miracle. Unang-una nag-PM sa akin si Bon. Okay? Kasi meron siyang kaibigan na kumbaga parang ano ba sabi sa demonyo ba tayo? Kung sa demonyo ng miracle. So, kulto na raw ang CSB. Kasi pag nag-pray, natutumba. Di ba? Wala naman daw sa Bible yun. Tapos yung tawag dito yung hindi na kailangan yung mga gano'n. Di ba? So, ayun, hawan mo ka tayo yun. So, sabi ko, dapat lahat tayo convinced na ang miracles totoo. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Okay? Pangalawa lang dyan sa akin si Ryan. Di ba? Kasi yung unang sabi ko na nag-disciple sa'yo. Ayun. Nung baby Christian pa siya, yung unang nag-Bible study sa kanya, ang turo, wala na kaming pala. Ang laging ginagamit, Acts 28:28. Tapos na raw yung program ni Lord, ay yung ano ni Lord, yung Signs and Wonders, dahil nag-start na yung program. Sabi ko pa sa kanya, program ng program, asan yung program dito sa context ito? Wala naman sinasabing program dito. Di ba? Kung hindi marunong mag-exegete, proper exegesis ng passage. Ang daming ginabato, may 1 Timothy 2:15 pa. Pero pag binasa mo yung 1 Timothy 2:15, ang binabanggit doon, godless chatter, quarreling, saka false teaching. Sabi ko kay Rebek, ito yung context niya. Godless chatter, quarreling, sa'yo ba sila rin sa kanya? And false teaching. Hindi pinag-uusapan sa 1 Timothy chapter 2, from 12 to 18, yung cessation. Wala. Diba? Medyo naranaksan niya, ha? Kaya, nag-gold dust. Sabi nga, si Jay yata yung nag-comment doon sa post para mapunta na sa gold flakes. Sana din mo yung mo. Tapos nag-end siya sa gold bar. Diba? Hindi, honestly, meron po isang church. Pinapalis kasi na doon sa building nila. Kasi yung mall, i-renovate. Ito, baka hindi nyo alam pag kwento na to. True story ito sa US. Pinapalis kasi na doon sa mall. Kasi didibahin ka yung mall. Tapos kayo ng bagong building. Pinapalipat sila, wala silang budget para magbumili ng lote at ang tawag dito, magpakayo ng building. Kung makabili pa sila ng lote, wala pabili ng building. Alam niyo, during worship, God spoke, prophetic. Alam niyo, sabi ni Lord, buong church carpeted, simula harap ang likod. Alam niyo, sabi ni Lord, tanggalin niyo yung carpet. Lord, siyempre, alisin namin, lilipat na kami. Pinapaalis na kami. Sabi ni Lord, now. So, yung mga, sabi ng pastor, sige nga, taas yung carpet. Pagtaas yung carpet, tulog-tulog, gold dust. Simula, altar, hanggang likod. Dinadask pa na nila yung gold dust. Wow. And it was enough para makaraise sila ng fund, pambili ng lote, pampatayo ng building. Wow. Lord, magka-carpet muna kami magkakasama. Ang hirap, iangat siya itong cement alert. Only time in my life na nakarinig ako ng ganong kwento. Sipin yung buong church may carpet, tapos mula harap hanggang likod kung tinanggal ng buo gold dust. Pinawalis na nila, dinalaspan na. Tapos doon ang galing yung pambili. Sino dito gusto ng Japan? May carpet kayo, pabasahan na lang. Pag-uwi, asking basahan. Okay? So, sino na-excite sa mga darating na araw? Na-excite? Tingin ko yung mga nangyayari ngayon, God is activating something. Hindi man activating, reactivating something. Kasi dati na naman meron eh. Okay? So, muling binabalik ni Lord yung mga nararanasan.
Actually, ang isang bagay na natutuwa ako, na-develop ko sa South ang culture of Miranderos. Okay, as overseer, talagang binaba ko yan sa buong South na dapat mag-expect tayo. Kunyari, kilala niyo naman si... Kilala ko niyo? Eljan. Si Eljan. Nawala ng 9 kilos yun during worship. Sino dito gusto dito? Yes. Diba? Si Pastor Lawrence, tumakad mismo. Dati mas maliit yun. Nagsisimula kami sa SBN karon, mas maliit yun. Yung isang service namin, tumakad siya. Mas nakakaraga si Roger, ito kami natin. Okay? So, buhay na buhay ko siya sa house. Pero ang prayer ko, Lord, do it again. Okay? Kasi dalawa ko kayo. Lord, right now, I just declare Lord sa bawat kamay na maging hands of miracles for life. Lord, mga kamay na to, Lord. Lord, magiging channel of signs and wonders and miracles, Lord God. At hayaan mo, Lord, na hindi lang namin ito magiging kwentong naririnig, kung hindi mga kwento namin na ito kwento kasi naranasan namin. Yes. Thank you, Lord. Palakpakan namin sa Lord. So, number one, culture of testimony, culture of generosity. Sa generosity, tatlo yun, no? Yung because of a need, because of a command, at yung pangatlo, because of, ano tawag dito yung offering. Okay, nakikita ko na good soil yung tao sa pwede mong pag-amhan. Okay? Tapos, generosity, tapos culture of miracles. Hindi ko matatlo lang. Okay. Pang-apat, ito, culture of impartation. Dito, siguro magandang gawin, ginagawa ito sa mother church. Minsan, nakakalimutan natin pa nagka-testimony, na yung nagka-testimony, yung naranasan niya, i-impart niya sa mga tao. Diba? Pwede natin gawin, kunyari, gano'n. Kahit sa cell group, kahit sa Sunday service. Kung baka may testimony ka, uy, ganito, gano'n naman yung testimony mo. After mag-testimony, yung nagka-testimony, matututunan yung mag-pray. Lord, yung pinaranas nga, sila yan, Lord, for the first time, pinaranas mo sa akin yung Volta sa Connecta. Lord, I was so encouraged, I was so blessed, tayo sa Volta sa ngayon. So, ngayon, Lord, pinipipray ko lahat din ng great desire para nasa ko. Yun yun. So, after testifying, you close it with an impartation. Madali lang ba yun? Madali lang, di ba? Kaya lang nakakalimutan natin. So, dapat mag-develop natin dito yung culture of impartation. Kaya kanina tinawag ko yung mga youth. Kasi yun nga po eh. Yung mga youth pa naman nila promise, buong Luzon. Hindi naman kapala yung Luzon, pero Luzon. Nililibot namin dahil nag-preach na ako. Tapos kasama ko siya, mga praise and worship team ko. Nag-minister kami sa iba't ibang church. Sabi ko, nung nag-CSB na ako, nung nag-CSB na tayo, sabi ko, Lord, sana may makasalo ng mantel. Ang ngayon, wala pa ako nakikita ng nakakasalo. The youth, youth leader. Kasi nangyari yun, nung youth ako eh. Yung iba kasi sa inyo, yan, corona. Diba, ang prayer ko na may i-raise up si Lord the youth, na kung pagkakawa na yung ginawa ng batch namin, mangyari rin yun. Eh sa totoo lang, mas naman na yung mga batch ngayon eh. Dahil lahat ng teaching ay tuturo na. Dati sariling gayod kami, para makarinig lang ng teaching, dadayo ko sa ibang simbahan. Pupunta na mga iba't ibang conference, gagastos. Diba? Yun, napakadali. Dito sa church natin ginagawa. I'm still looking for a young person na makikita ko sa kanya yung ganun level na kabataan ka pa, mga matatanda nakikinig sa'yo dahil sa wisdom mo. Kabataan ka pa, nag-i-invite ng iba't ibang simbahan sa'yo. At hindi ka lang i-invite sa mga youth camp kung hindi sa church anniversary. Nag-pray ko yung kaya kanina, talagang pinatawag ko yung mga kabataan dito, parang yung part, alam yun, di ba lagi natin sinasabi, habang papalapit ang pagdating ni Lord, greater glory. Ano tama? Yun dinideclare natin, greater glory. So dapat kayo mga kapatid, mas hindi pang nag-aaral. Ito, pag in-invite ako ng mother church,
Mother church pa lang na sila. Ini-invite ako ng praise team nila. Lagi ko tanong sa praise team nila, kayo, mother church kayo. When was the last time nag-worship kayo na may himala? May tumangkad, bukulat, may ganyan. Di ba? Dapat meron. Naalala ko, meron 3 nights of glory dati. Ewan ko lang kung nakakatating kayo doon. May kapatid taga-Victory. Meron siyang sinak ng kalamansi na bukol dito sa ilalim ng ilin niya. So, nag-worship ko ngayon, dito yung congregation sa worship. Nag-worship siya taga-Victory, yung pinakapal niya, wala na yung bukol dito. Okay? So, yun ang ini-impart ko sa mga worship leader, ini-impart ko sa mga worship team. Kaya, gusto ko makita dito sa church. Okay? So, ano yung meron ka? You cannot give what you don't have. You can only correct what you don't have. You can only hunger what you don't have. Diba? Hindi ko pwede mag-impart kung wala sa'yo yun eh. Tama ba? Kaya ang importante ito, pag may narinig ka, magpa-impart ka. Dapat gano'n ka kagutong kay Lord na gusto ko kayo naman impart. Diba? Para pag nalalaga ko na, pwede mo na rin impart sa iba. Actually, yung culture of impartation is one of the reasons why revival will not die. Hindi mamamatay ang revival kung tuloy-tuloy tayo pag-i-impart sa tao. Okay? Kaya nga ang turo ko dati, nagkaroon tayo ng discipleship training dito sa Las Piñas. Para sa akin ang discipleship, hindi lang mentoring. Ang discipleship, hindi lang fathering. Ang discipleship, hindi lang teaching. Ang discipleship is imparting. Dapat kung ano yung meron dun sa leader na ipapasa niya dun sa hinahawakan niya. It's good pag ikaw ay may fathering heart. Ewan ko kung naman niyo si Atty. Matthew may fathering heart yun. Kaya ang daming Bible study group mo, hindi na week. Okay, marami siyang inaalagaan para sa tatay. That's good. Fathering. Maraming mga discipler, ang galing sa mentoring, nakakapag-train na agad ng leaders. Diba? Training the trainers, tapos next batch. Pero hindi lahat ng discipleship group ina-apply yung impartation. Amen ba? Kaya yun ang gusto natin ma-develop. In our church, whatever you have as a leader, huwag kang maging kuripot. Be generous. Whatever it is you have, impart mo dun sa inaalagaan mo. If you are a ministry and leader, impart mo yan dun sa ministry na hinahawakan mo. Okay? Make sense ba? Okay, so yan na. Culture of impartation. That's number 4. At kung na tayo sa last, number 5. Culture of honor. Hindi lalawig ang revival, hindi kakalat ang revival, it will not spread kung walang culture of honor. Hindi ko alam kung dapat ikwento ko ito. Kasi negative connotation eh. Maraming mga tao na nag-hear sa akin dito sa church. Matindi mga pinagdaanan ng mga isang church. Promise. Kasi ako, nasa loob ko yung PH eh. Pag ako nagpaalam, we bless them. Diba? Kasi hindi naman kasi ng pag-aari. So sa akin, kung isang tao gusto mo lumipat ng church, yung problema. Diba? Pero kung umalis na ng church, tapos sa labas na ng church, yung sira ka pa. May balik. May balik yun na hindi maganda. Promise, kaya kong mag-lista ng mga pangit na nangyari sa mga tao na paglabas ng CSB Las Piñas, sinibat ako. Kaya kong sabihin sa inyo yung mga pangit na nangyari sa kanila. Kasi hindi ako to na, Pastor, ano mo, tungkol natin gagawin? Hindi. It's a biblical principle. Biblical principle to na hindi pwedeng pakasan kahit kanino. Kunyari ako lumabas ng CSB, kunyari lang, kung paano ako ng CSB,
niyo si Pastor Hiram? Kahit ako hindi accepted sa mga pangit na bagay na pwede mangyari. Because people don't realize napaka-importante sa kingdom of God na honor. Pero yung mga umalis ng church, na nagbuli ng blessing ko, hindi ako nagpo-prosper sila. Promise, I can give you a list pagkatapos natin yung mga sinibat ako, pinana ako, paglabas ng church. Siguro yung mga sa inyo, alam yung story eh. Meron pang iba, namatay na. It's true, nakakatakot. Nakakatakot ang tirahin ang hindi nga lang leader eh, kahit kapatiran. Bibigyan ko kayo ng reason kung bakit kailangan natin i-honor ang bawat isa. Well, unang-una, because of our creation. Created tayo sa image of God. Tama ba? So kahit kaawin mo yan, kahit hindi mo siya created yan sa image of God. Tapos i-dishonor mo, papanain mo ng patalikod, sisibatin mo. Meron kong isang magandang kwento din si Chris Baloton yata ito eh. Sabi niya, pumunta raw yung isang tao sa art gallery. Tapos yung isang obra maestra, yung masterpiece, pinintasan. Bakit naman itong painting na to? Bakit ang color combination yung mga strokes? Ngayon, kung pinipintasan mo yung painting, sino pinipintasan mo ito? Painter. So it's the same with us. The moment we dishonor each other, we dishonor the Creator. Yes. Kaya dapat kung gusto natin ng totoong revival, we keep on honoring each other. Sabi po dito, no? Romans 12:10, be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. Matindi yun, ha? Yung honor na ibibigay ko kay Bon ay mas matindi ko sa honor na binibigay ko sa sarili ko. Kaya ba natin yun? Yung honor na ibibigay ko kay Louie dapat mas mataas pa sa honor na ibibigay ko sa sarili ko. Yun ang honor eh. Honor one another above yourselves. Diba? Pero yun nga po nakakalungkot, maraming mga tao hindi na-apply ito. Hindi na-apply. It's not just about leadership, you honor the leaders. Hindi. One another. One another, kahit ka mas mababa ang rango sa'yo sa church eh. Ministry head ka, kahit worker lang yan eh. Mas mababa sa'yo. Bakit sa tingin ni Lord, wala mas mababa? Pantay-pantay tayo. Ito yung nakakatakot na reality. We cannot escape this truth. Culture of honor. Okay? So, creation. So, creation according to God's image. Kaya, huwag mong sasalinin yan. Okay? Pag pinipintasan mo yung katabi mo, di ba? Pag pinipintasan mo, lumika. Okay? Pangalawang reason for the culture of honor. Redemption. Sa mindset ni Lord, dapat itong iligtas itong tao na ito. Ganoon na lang yung pagpapahal niya na yung tao kagalit mo, hindi niya kagalit. Galit ka sa kanya, si Lord hindi galit sa kanya. In fact, napatay na si Lord para sa kanya. Tapos i-dishonor mo siya, samantalang si Lord pinili siyang iligtas. So, we honor one another because of redemption. Pinubos siya ni Lord. For God so loved the world that He gave His one and only Son. So, by virtue of redemption, kapatid mo yan. Hindi siya katabi kapatid kita. Kapatid kita. Magkakapatid tayo. By virtue of redemption, magkakapatid tayo, tapos tayo magkakapatid magsisiraan. Mag-aaway-away. Kaya ganito po, di ba? Ang usapan natin sa mga connect group, bawal ang chismis. Sa connect group, bawal ang slander. Di ba? Ito po, ang ganda-ganda rin kung nabasa ko na po. Sabi, gossip ends when it reaches the ears of a wise person.
Kakalat ng chismis, kakalat siyang paninira na yan. Pero hihinto lang yan pag ang nakarinig, taong wise. Kasi pag narinig niya, hindi niya entertain niya. Sasabihin niya, kung meron pang issue sa tao na yun, conflict. Hindi na siya magiging part ng pagkalat ng issue. Sila dito mga wise. Naalala ko dati, meron pa isang group chat, parang ako yung niluluto. Sabi ni Queen, Pastor Queen sa akin Pastor, ako grabe kung pag-usapan kayo sa group chat na yun. Grabe. Diba? Pero, mukha bang pumawag yung first? Hindi naman Diba? Nakuha ba natin? So, ayun, creation, redemption, at ito yung pangatong reason why we honor each other. Our mission. Meron siyang magagawa. Ang gano'n ka kagaling, meron siyang magagawa na hindi mo magagawa. Meron siyang makakabot ng tao na hindi mo makakabot. Naalala ko ba natin? Ako tuwan-tuwa kasi yung pwede yung si Gino. Ano siya? President ng chapter nila, no? Ilang years ang president ng chapter? Basta ilang years ang president ng chapter nila sa Muntinlupa. Ito yung nakakatuwa. Nung naging presidente siya ng chapter ng kanilang fraternity, hindi pa nga siya tuloy-tuloy sa church at ano Sabi niya, tatanggalin natin ang leasing. Bakit pa kailangan palukin para maging member ng fraternity and brotherhood? So, tinanggal niya. Alam niyo, nakinig yung mga, yung mga brand. Nakinig. So, sa kanila, ang ginagawa, parang community service, parang walang paddle. Hindi kayo papadil, makikihasing para maging member ng fraternity. Tapos ito, pag nag-meet yung kanilang mga kabrad niya ngayon, nag-pray sila. Siya yung nagsasabi, mag-pray tayo. Tapos may birthday siya ng grupo ng mga motor mga NMAX ba yun, PCX group. Nagra-ride. Nagsasabi siya, bago tayo mag-pray. Nag-pray na sila ngayon. Sabi ko sa kanya, grabe, yung mga tao na yun, hindi ko kaya kabutin yung mga tao na yun. Di ba? Pero siya nakakabot niya So for that, I honor him. Meron kang makakabot na hindi mo kaya makabot. Di ba? Kaya ako natutuwa parang isang araw yan, kabahan kang dalhin dito, baka marunong, may sumabot dito, hindi tayo magkasya. Dami nun, magkadala niya. Tapos narinig niyo yung isang Saturday, baka yung praise and worship yung nagpa-practice dito, yung mga maningin na nagbumotor. Siya yung nag-organize ng mga ganun. Minsan daw yung dumarating sa mga mga motorcycle events, 400 to 500. 400! Kaya hindi ko maintindihan bakit ilang buwan na, di ba kakabalik ko lang sa ministry, parang nadadaanan ko siya, parang may prodding si Lord sa akin na ano yun ko yan? Kaya pala person of influence. Tuwa ako, sabi ko, parang naalala ko dati si Pastor Christian yung kinukwento niya, yung papa ninyo. Actually, yung papa ko, pag-brandon. Alam mo na. Alam mo na. Ayun. Yung papa ni PC, dati, ang ginagawa ng Bible study, di ba? Sa mga kabrad. We can do it. You can do it. So meron kayong makakabot na hindi ko kaya kabutin. Diba? Meron kayong magagawa na hindi ko kaya. So dahil doon, alam niyo, i-recognize yung ability ng bawat isa, I honor you. Diba? Sabi ko kasi nakatay, I honor you. Sa kanila sabi ko, I honor you. Naniniwala ba kayo doon? Kung hindi nyo makabot yung lahat. Sino dito sobrang galing, kaya mong kabutin lahat? Wala, di ba? Kahit kasi tingin ko, kahit kasi Pastor Hiram, sobrang sikat na sa body of Christ, kailangan pa rin niya tayo lahat. Okay? So yun po yung tatlong reason why we need to honor. Because of our creation, created tayo in the image of God. Pangalawa, because of our redemption. Diba? Kahit hindi mo siya gusto, hindi mo siya type, niligtas sa Lord. So
ibig sabihin sa mata ni Lord, worthy siya. Okay? And number 3, because of mission. Kasi na yan, may outing sa Pangasinan. Grabe. Ikaw ba nagdadrive? Pupunta lang? Papunta pa uwi? So ako, hindi ko naman drive. Di ba? So, just imagine, ito lang. Yung ginawa ni Lindy, doon ka, hindi ko kwento ko sa ibang leaders, nakakakaw doon, kasi hindi pa mga Lindy boys. Bakit ba Lindy boys ang tawag dito? Alam ko, parang, parang pelikula, parang gangster na. Mga biker group, Lindy boys, tapos may jacket sila, Lindy boys. May dalawa pa chapter doon. Isa doon, isa dito. Di ba? Yung ginawa niya, hindi lahat nakakagawa noon. Nung nagsisimula pa lang siya pupunta sa mga campus, tapos naghihintay ng mga kabataan, kakausapin. Di ba? Eh, yung time na yun, hindi naman yung budget niya, hindi naman siya sobrang ang laki ng budget niya. Yun lang. So yun ang sinasabi ko, meron po kayong magagawa na hindi kayang gawin ng katabi mo. Ito yung katabi mo, kahit close kayo dun sa katabi mo, asawa mo kaya, meron pa magagawa na hindi niya nagagawa. At meron siya nagagawa na hindi mo magagawa. May maaabot siya, at may maaabot ka na hindi niyo maaabot bawat isa. Ako po ba natin? So, with that, dito tayo mag-i-end. So, may mga papel kayo. Mag-gather kayo per ministry, please. Kaya lang ganito po. Diba kasi mayroong age group. Like kunyari, si Ansan ay mayroong men's. Pero mayroon din part ka rin ng prophetic. So mamili ka kung saan mo sa mga ministries mo kauupo. Pero sige, gather tayo per ministry. Practicein natin itong culture of honor. Kung meron kayong isang ministry na sobrang konti lang, join na lang kayo sa isang, di ba may primary and secondary ministry? Join na lang kayo. Sige, mag-binobaya para madaling gawin. At yung admin natin, meron po dumating na link, nakabigyan natin ng papel at pencil. O dyan, mag-join ka sa admin ka. Kung wala pa po paper and pen, please get on. Yung mga team mo, yung mga nag-stay na wala pang ministry dahil visitor or join na lang kayo kung saan yung ka-close ninyo. Kung meron na kayo kasama, kaibigan, or kamag-anak, kasama na lang kayo. Okay? Double time para makapag-share na po tayo. Yan. Thank you, Lord. Ano kayo? Praise team? Praise team, parang ito pinag-manan niya. Ayun yun, parang mo din. Yun. Okay. Ano yan? Teachers? Sunday school teachers? Marami din kayo. Yan,
yan? Solid, holy ground. Yun, solid ground. Holy ground. Ate Rhea, ano po kayo dyan? Yung sa sorry o ganyan? Ito, amen. Golden. Okay, ganito po instruction. Lagay nyo ng pangalan ninyo yung paper ninyo sa taas. Dito po ang pangalan na huwag pogi, huwag magpiolo. Dito po ang name ninyo. Ganito. Papaikutin natin yung paper ninyo. Tapos, pag kunyari, ito, look here sa front. Kunyari, si Bon. Yung papel niya, nalagay niya ng pangalan. Bon. Pakaliwa, ano tawag dito? Clockwise. Papasa niya. Pagdating niya pa sa Christian, magsusulat siya ng reason kung bakit niya in-honor si Bon. Kunyari, Bon, I honor you because, ganito, pinaka-honor dito. Okay? Hanggang sa mga kompleto yung number ng group ninyo. Ngayon, ganito po, listen up. Kasi meron naman yung sa group ninyo, like wala pang chemistry, si May, no? Si May ay pinsan nila yan, umatensan yun, so sinusunod ko siya. Tayo ngayon, ano naman yung parang prophetic word or encouragement lang. Okay? Oo. Oo nga. Ilan sa third? Oo, third. So, ganun na lang nagawin ninyo kung meron pong hindi part ng workers of church. Okay? A word of encouragement or a prophetic word dun sa... O, ready na kayo? Okay muna tayo, Lord. We thank you, Lord, for this time. Quiet, please. Lord, we thank you for this time. And Lord, hayaan mo na ang church na to, we honor one another above our own selves, Lord God. And simulan mo sa mga ministries, sa mga workers ng church na to, na pag nakita ng buong church na kung paano kami as workers in the church, we honor each other. Gagayan, madali ng gaya.